Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. May sinabi siya doon na pakinggan nyo. Idolo niya si Yorme Isko Pakinggan nyo. sa pagdating sa paglilinis, sa pag-aayos sa Maynila. So may konting kabig naman na ganun. Bago niya banatan doon sa issue nung sa pagtatanggal ng tarpaulin. So una sinabi niya na hindi siya agree doon sa sinabi ni Yorme Isko na mga Pilipino magkaisa sa panahon ng pandemya. Parang he takes it literally na terorista, makikiisa ka. Sino ba namang nasa tamang utak ang makikipag-isa sa terorista? Syempre pag terorista dapat hinuhuli, diba? Dapat pinakukulong. And pag meron sa Maynila niyan, kita nyo no, kung merong wanted sa Maynila, pinapahuli ng Maynila. Okay? So masyado niyang niliteral siguro yung pagkakaisa. I think napatunayan naman ni Yorme Isko pagdating sa peace and order, kapag wanted ka, nasa Maynila ka, huling ka nung Police Maynila. So yun yung una. Okay. Hindi ko na babanggitin kung sino yan. Basta ganito lang kasimple yan. Sinabi daw dyan na parang sinabi ko na makikipag unite with the terrorist. Masyado ko naman daw niliteral. Ano pa, may term pa siyang ginamit eh. Sino ba naman nasa tamang isip? Ganyan ang kanyang sinabi. May sinabi, parang he takes it literally na terorista, makikiisa ka. Sino ba namang nasa tamang utak ang makikipag-isa? Ayan, eto lang naman. Eto sa akin, makinig ka ha, ikaw vlogger ka. Sino naman ang nasa tamang isip ang hindi mo explain at pinakita yung buong video kung saan ko sinabi? Ano ba yung sinabi ko? Ganito ho sinabi ko ha. Ano ang reaksyon ni Mayor Isko dito? Okay, una sa lahat, tingnan muna natin, ano ba yung pinost? Ang teroristang CPP, NPA, NDF. Ulitin natin, ang teroristang CPP, NPA, NDF. Sino ang topic sa tarpaulin? Tanungin kita. Sagot! Di ba CPP, NPA, NDF? Ang topic ba dyan, kriminal? Hindi. Ang topic ba dyan, dilawan? Hindi rin. Ano topic dyan? Ha? CPP, NPA, NDF. Yan ang topic. Yan ang topic ng tarpaulin. Yan din ang sinasabi dun sa tarpaulin na persona non grata. Okay? Ano reaction ni Mayor Isko? Tanungin kita. Ang reaction niya, huwag nyo pong ilagay sa Maynila. Yan, uubusin ko yan. May directive na po ko sa DPS. Tanggalin ang mga tarpaulin na ito. Di po natin kailangan ng mga ito sa gitna ng pandemya. Dapat magkaisa po tayong mga Pilipino. Tanungin kita. Ang tinutukoy ba ng tarpaulin? Dilawan? Ang tinutukoy ba ng tarpaulin? Oposisyon? O ang tinutukoy ng tarpaulin? Terorista? Ikaw ang sumagot. Ang linaw dyan, no? Teroristang CPP, NPA. Ang sinasabing ipersona ng grata ng Maynila. Pero pinatanggal ni Mayor Isko at sinabi niya dapat magkaisa. Kanina makikipagkaisa? Siyempre doon sa tinatanggal, yung tarpaulin na yan, ala naman sa oposisyon sa dilawan. Pambihira, hindi mo man lang pinaliwanag na maayos. Kaya ako nagagalit, ha, makinig ka. Ha, itinetake mo for masyado yung aking sinabi at hindi mo binanood. Ito ambo. O sige nga, unless hindi talaga sinabi ni Mayor Isko ito at inimbento lang ng News 5. Kung yon, inimbento lang ng News 5, dapat i-correct ni Mayor Isko. Okay? Ako, Brad, tandaan mo ito ha. Ako, gustong-gusto ko yan si Mayor Isko. Sa katunayan, yung mga nakapaligid dyan, kilala ko, Brad. Yung kanyang pulis, yung kanyang chief of staff, kilala ko. Maging mga kaibigan niya, kilala ko. At alam kong matino si Mayor Isko. At sinabi kong paulit-ulit, he is the best mayor in Manila. But it doesn't mean hindi ko sisitahin pag may mali. Mali eh. Gusto mo ipagsaksakan kung tama? Eh mali nga. So wag mo akong paikot-ikutin. Na minsan hindi na natin makita yung pagkakamali sa sobra nating idol ng tao. Wag ganun. Ngayon, iboboto ko ba siya? Oo, kung sa kumandidato siya, iboboto ko siya.
sa Maynila. Although hindi ako botante ng Maynila, iboboto ko pa rin siya. Bakit? Sa tingin ko, he is the best mayor Manila had. Okay? Kilala ko mga naging mayor dyan. Yung isa nga naging mayor dyan, yung anak niya, kaibigan, kakilala ko pa kaibigan pa namin, kaibigan pa ni Mocha Pero ito masasabi ko, kami totoo. Pag type namin, ayan, gusto namin siya. Ito si Mayor Isko, type namin yan. Kilala ko mga nakapaligid dyan, matitinong tao mga nakapaligid dyan. Pero pag may mali, sitayin natin ng diretsyo. Mali. Mali talaga Anong pagkakaisa? Yun lang ang sa akin. Huwag tayong kasi ang hirap sa atin, basta may na-idol na tayong politiko, pag binakita tayong mali, okay lang. Sangayon tayo ng sangayon. Hindi natin baluktutin. Hindi. Ngayon, ang tanong, eto ba ibig sabihin, hindi na siya mabuting tao? Hindi. Wala akong sinasabing ganun. Eto ba, in the future, ibig sabihin, hindi ko siya ikakampanya? Hindi ko rin sinasabi niyan. May mali siya dito. Pero, kung in the future, kumandidato yan, at in the future not sa 2022, ulitin ko, may stand for Mayor Isko. Pagandahin niya ng patuloy ang Maynila hanggang matapos ang, ewan ko kung ilang term ilang terms ba yung sa mayor. I think 3. Di ko sure di ko sure about this. Tapusin niya yung buong terms niya. Lahat, as in, i-full niya. Huwag muna siyang tatakbo sa 2022. Siguro sa 2028. Tama ba? Plus 6, 22, 28. Tama. Pag 28 tumakbo siyang presidente, baka yun, iboboto ko, ikakampanya ko pa siya. Pero hindi ibig sabihin, ayan, 3 term, 9 years nga, tama, every So tamang-tama, 22, hindi pa. So 26, 27, 28, tamang-tama sa 28. Kung yan tumakbong presidente, ayan, gusto ko yan. Sa katunayan, ako pa nga una nagsabi na gusto ko yan tumakbo in the future kung sakasakali. Unless may makita pa tayong hindi maganda o may stand siyang hindi natin magustuhan. Okay? Dahil ako, I will stand on what I believe. I don't care if people will hate me. I don't care if people will disagree with me. I will stand on it. Sa katunayan, I'll keep on standing. I'm against same-sex marriage. Kahit maraming may gusto niyan. Sorry I will stand on it. Ayoko yan. It's my belief. Ayoko yan. I will stand on it. Puso mo, isang blag lang yan. Hindi, alam nyo, kaya ako pinuna ito. Hindi para talakan siya, Pinuna ko ito para sa atin. Tayong mga nakikinig dito. Tayong banateros. Hindi, okay, kaya ako nga hindi siya pinangalanan, hindi ko siya pinakita ang video. Ayoko kasi para hindi siya ang banatan. At huwag nyo nang puntahan sa kanyang YouTube at babanatan pa siya. Hindi yun ang point ko. My point is this. Huwag tayong ganon ang ugali. Ang ugali natin, okay? Pag meron tayong nagustuhan politiko, hindi na natin sisitahin pag nagkamali. Huwag ho tayong ganon. Okay? Ulit-ulitin ko. Huwag tayong ganon. Pag may politiko tayong nakita na gusto o na-admire, marami tayong ina-admire na tao. Ako, marami akong politiko ina-admire. Pero pag may nagkamali sila, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Gusto nyo ng isang malupit na halimbawa? Ito, isang malupit na halimbawa. This is how we stand, me and Mocha. Naalala nyo yung panahon ni Chris Aquino, issue kay Mocha? Naalala nyo yun? Naalala niyo yun na sinabi na kesyo sinabi ganito ni Senator Bongo na ganito parang mag-sorry or something? Naalala niyo yun or something? Yung ganyan? Okay? Mocha did not say hindi siya nag-sorry kahit pa po ito ay mismong suggestion ng ating Pangulo through Senator Bongo. Kasi naniniwala si Mocha at ako na wala naman kaming sinabi na masama against doon. Ang sinasabi lang naman namin yung tungkol dun sa tatay ko ano yun. Yun ang aming opinion. Diba naging issue yun? Actually sa totoo lang medyo nagkaroon ho ng konting misunderstanding doon. Naalala niyo yun? But, sabi ko nga kay Mocha nun, Mox, where do you stand?
all these politicians in the government right now, okay, someday, mawawala din yan. But your principle and your standing principle hanggang sa kaduluduluhan at ikamamatay mo, na andyan yan. So ang tanong, tatayuan mo ba yan? O basta ka lang maniniwala sa sino mang tao na nagsabi sa'yo? Yun lang ang sa akin. Pati kami, ako, yan ang kabilin-bilinan ko sa sarili kong paulit-ulit. Ikaw ba, after 10 years, lagi nyo tanong sa sarili niya, ano na magiging politika sa Pilipinas sa tingin nyo? Malamang baka, hindi natin masasabi. Baka mamaya biglang bumaligtad na naman ang mundo. Marami na namang maloko at mapunta sa dilawan ng gobyerno natin. Hanggang saan tayo tatayo? Sa prinsipyo na pinaniniwalaan natin. Hindi natin alam di ba? Kaya dapat tumayo tayo kahit sino pa ang umupo sa gobyerno. Yun lang ang akin. In conclusion, kasi pinunod din niya kahit yung pagtawa-tawa nito. Iniinsulto ko daw. Hindi. Minsan talagang manirisim ko na lang pindutin to. O diba? Manirisim ko na lang. Kahit seryoso nga minsan napipindot ko yan Ang akin lang ganito, Doon sa vlogger na ito, sana pinakita mo yung istorya, yung buo, yung sinasabi ko. Ang linaw kasi naman dyan. Ang linaw-linaw na sinabi ni Mayor Isko yan. How I wish na misquote siya ng News 5. Pero wala ayan na mismo, pinakita yung tarpaulin. Ano pa yung ano mo dyan? How I wish. Pero next time when you comment, show the context. Remember this, a text without a context is a pretext. Yun. Basta yun, yung sabi ng pastor. Kaya nga, di ba, kahit sa pagbabasa ng Biblia, hindi mo pwedeng kukunin lang yung isang text na yun, tas i-interpret mo na. Hindi. Kailangan mong alamin kailan sinulat yan, sino nagsulat yan, saang panahon yan, anong meron dyan, bakit sinulat yan. Ganun ang pagbabasa. Hindi yung kunwari, napanood mo lang, ay sinabi niya ganito. Panuurin mong buo, tingnan mo, bakit niya sinabi yan? Kaya pala niya sinabi yan kasi nag-comment si Mayor Isko patungkol doon sa tarpaulin na nagsasabing terorista. Ganun lang kakasimple yun bago tayo kumomento, kunin natin yung ating context. Yun lamang po yun, okay?